po ako. Shabbat Shalom, mga kapatiran. Ngayon ay araw ng pamamahinga, araw po ng Biyernes. And Shalom din po sa mga kapatiran natin na ibang araw ang inyong pamamahinga. Dadako tayo ngayon sa ating Torah reading with Sister Bakar Asiayo. Go ahead po, Sister. Um, ito po ang introduction dito sa 2 Kings 24. Sa nagdaang 2 Kings 23, nalaman po natin na nakaranas ang Yahuda ng matinding paglilinis Hmm. ng mga idol worshiping Opo. sa pamumuno ni Haring Yeshayahu. Maraming religious reforms na ginawa si Yeshayahu na tanging si Yeshayahu lang ang nakagawa. Gaya ng pag-alis ng mga high places na hindi kinayang gawin ng sino mang nagdaang hari. Ngunit Opo. nang si Yeshayahu ay namatay, ay pumalit sa kanya ang kanyang mga masasamang mga anak Hmm. na ibinalik ang idol worshiping at disobedience sa Yahuda. So nasayang ang mga paglilinis na ginawa ni Yeshayahu. Opo. Mm. Namuno si Haring Yeshayahu for 31 years at sa loob ng 31 years ay wala tayong nabasa na may mga political problems na nagbigay ng problema kay Haring Yeshayahu. Opo. O wala pong naging kaaway na taga-ibang bansa si Haring Yeshayahu. Kagaya ni Haring Solomon noon na walang kaaway na ibang bansa nung siya ay namumuno pa. Ngunit nang si Yeshayahu ay namatay na, nagkaroon ng maraming problemang politikal Hmm. ang Yahuda. Mula Tama. nang pinamumunuan ang Yahuda ng mga masasamang hari gaya ng mga pumalit kay Haring Yeshayahu na kanyang mga anak na sina Yahuahas, Opo. Yahoyakim at si um, Kasak sa Zedekiah, Kasak ano pang ano nito brother Dan, Is Kasak Iskiya. Chad Hiskil Kayao. Chad Kayao. Chadkayaho. Um, Maari kaya nating isipin na kaya nagkaroon ng maraming problema ang Yahuda ay dahil sa mga kasamaang pinagagawa ng masasamang kagaya ng pinagawa ng nagdaang hari gaya ni Opo. Manasa, Manase at Manase. ng masasamang anak ni Yahusya, Yahuas, ni Yeshayahu. Opo. Or dahil ba ito sa galit ni Aba Yahuwa at pinayagan niyang makaranas ang Yahuda ng kahirapan at pang-aapi ng mga paganong hari gaya ng Babylonia at Matsariam? Hmm. Um, Mga kapatid, pakinggan po nating mabuti ang babasahing 2 Kings 24 Opo. para masagot natin ang mga katanungan pong ito. Ah, Yan lang po, Brother Dan. Opo. Go ahead. Ang introduction. So, I'm going to read na the 2 Kings chapter 24 in Hallelujah scriptures. In his days, Nebuchadnezzar, sovereign of Babel, came up, and Jehoiakim became his servant for 3 years, Hmm. and he turned and rebelled against him. And Yahuwah sent against him raiding bands of Kasdites, and raiding bands of Aram, and raiding bands of Moab, and raiding bands of the children of Ammon. He sent them against Yehuda to destroy it according to the word of Yahuwah, which he had spoken by his servants to Nabiam.
Only at the command of Yahuwah this came upon Yehuda to remove from his presence because of the sins of Manasseh, according to all that he did, and also because of the innocent blood that he shed. For he filled Jerusalem with innocent blood, which Yahuwah would not forgive. And the rest of the acts of Jehoiakim and all that he did, are they not written in the book of the annals of the sovereigns of Yehuda? So Jehoiakim slept with his fathers, and Jehoiakim, his son, reigned in his place. And the sovereign of Matsariam did not come out of his land again, for the sovereign of Babal had taken all that belonged to the sovereign of Matsariam from the wadi or of Matsariam to the river Pera. Jehoiakim was 18 years old when he began to reign, and he reigned in Jerusalem 3 months. And his mother's name was Nehushta, the daughter of Elnathan of Jerusalem. And he did evil in the eyes of Yahuwah according to all that his father did. At that time, the servants of Nebuchadnezzar, sovereign of Babel, came up against Jerusalem, and the city was besieged. And Nebuchadnezzar, sovereign of Babel, came against the city as his servants were besieging it. And Jehoiakim, sovereign of Yehuda, and his mother, and his servants, and his heads, and his eunuchs went out to the sovereign of Babel. And the sovereign of Babel, in the 8th year of his reign, took him prisoner. And he took from there all the treasures of the house of Yahuwah and the treasures of the sovereign's house. And he cut in pieces all the objects of gold which Shalomo, sovereign of Yashrael, he made in the Hekal of Yahuwah, and Yahuwah had said, as Yahuwah had said. And he exiled all Jerusalem, and all the officers, and all the mighty brave men, 10,000 exiles, and all the craftsmen and smiths. None remained except the poorest people of the land. And he exiled Jehoiakim to Babel, and the sovereign's mother, and the sovereign's wives, and his eunuchs, and the leading men of the land he exiled from Jerusalem to Babel. And all the mighty brave men, 7,000, and craftsmen and smiths, 1,000, all who were strong and fit for battle. This the sovereign of Babel brought to Babel into exile. And the sovereign of Babel appointed Matan here rather than Matanya. Opo, Um, okay lang po. but Matanya, Jehoiakim's uncle, to reign in his place and change his name to uh, Ka, Saan kaya ho? um, Tadkayahu. Tadkayahu was 21 years old when he began to reign, and he reigned 11 years in Jerusalem. And his mother's name was Hamutal, the daughter of Yemiyahu of Libnah. And he did evil in the eyes of Yahuwah, according to all that Jehoiakim did. For this took place in Jerusalem and Yehuda because of the displeasure of Yahuwah, until he had cast them out from his presence. And Tzadkayahu rebelled against the sovereign of Babel. Yada Yahuwah. Yada, yada Yehowa. So, Yada mga Yahuwah. kapatid, na-fix na po no ang sounds ni Brother Jenicio at ngayon din po natapos na yung reading. So, maganda po yung introduction no ni Sister Bakar Sayao, mga kapatid, at ganyan din po ang kanyang pagkabasa. So ngayon, ah, yung totoo nga no, yung effort na ginawa ni Yasayao doon sa Yauda, parang ano lang po, nawala na parang it was I mean hindi parang but sa susunod na sa mga nagsunod na mga hari mga kapatid ah, ng kanyang mga anak ay talagang ano po na naging walang value yung kanyang mga ginawa dahil sa hindi sinunod ng kanyang sunod na mga anak mga kapatid anak at kanyang mga apo mga kapatid. O, kanyang anak at
mga anak at apo. So, yan mga kapatid, hindi natin ito ma-blame kasi nga ah, yung effort ni Yashayao, good for him kasi nag-reap po siya ng reward doon sa kaniyang effort na sinunod niya ang lahat ng mga kautusan ni Aba Yaowa. But yung mga nagsunod na hari mula sa kanyang pamilya, dahil hindi sila sumunod sa kanyang yapak, mga kapatid, which is obeying the law, obeying the commandment ni Abi Yaowa. So yun, ganun pa rin. Nananatili pa rin yung prophecy according sa mga nabyam nabanggit na sa mga nakaraan patungkol kung anong mangyari sa Yehuda. So, yan po, nabigyan po natin ng linaw at nasagot na po yung ibang mga katanungan na nibigay ni Sister Bakar Sayao. So ngayon, sa ating pagpapatuloy mga kapatid, pagbulay-bulayan po natin itong kwento. Pangalawang Malakiam, chapter 24. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid at discuss tayo kung batay sa ating narinig ngayon o at nabasa, ano ba yung mga importanteng mga mensahe? What is Abba Yahuwah telling us mula dito sa kwento, mga kapatid? So, let's now open for sharing and discussion. And Brother Junicio, if you have something to share, if you are ready, pwede po. Pwede po kayong mag-unmute and then share po kayo kung ano yung mga mensahe. Ano po yung take out niyo dito sa Pangalawang Hari chapter 24? Okay, anyone? Okay, go ahead po, Brother Junicio. So, uh, Yan na shalom po. Yawa. So, maraming trial po na. Maraming trials nga, brother. So, dito sa chapter 4, 24, chapter 24. Naked 2, uh, uh, from 1 to 7, Yehoiakim ang sabi natin na did not peaceful or is not receive the tranquility of his reign, Mm. the peaceful reign in Yehuda due to his wickedness. Like nasa Minashe, Manase po. Manasseh, and his killing, in his killing the innocent people, Tama, no? Yung innocent blood, tama. and well, the innocent blood in Jerusalem. So, makita natin dito na dahil po sa mga kasamaan ng mga namumuno, no, si Abayaoa ay talagang galit na galit, no? Dahil po sa Manase, no? Manase, Manase na pinatay yung mga yung mga innocent. Mm. So, kaysa galit na Abayaoa, so hindi na uh, peaceful ang nila, yung the reign of Yehoiakim. Opo. And Yehoiakim died, and then Yehoiakim is became the president, the king. Opo. And then the same as what will happen to the king, the first king, wicked pa rin ang nila, no? Kinagalit pa rin ni Abayaoa na Mm. sinasabi niya si Abayaoa ay hindi makapatawad sa mga gawaing ito. So pero kung kung balikan natin dito sa 23, may sinasabi sa 23 27 na sinasabing, and Yahuwah said, even Yehuda, I shall remove I shall remove from my presence, remove Israel, and I shall reject this city, Jerusalem, which have chosen, and the house of which I said, my name is there. So, Mm. ibig sabihin na kahit ang pangalan niya ay nandoon, pero hindi pa rin siya
ah, hindi siya nasisiyahan sa mga ginagawa sa mga hari doon. So yun nga na masabi natin sa ating buhay na kahit naman na tayo'y chosen, kung hindi tayo susunod, kung hindi tayo kagustuhan ni Abaya Uwa at saka yung kanyang our covenant, so hindi rin masisiyahan si Abaya Uwa. Hmm. So walang favor si Abaya Uwa eh. So yun nga na masabi natin na kinakailangan sa ating buhay na kahit naman na tayo'y chosen, ah, pero tao lang tayo eh. So ingatan natin na hindi tayo Na, na, na. Nibuto siguro ang kanya. sa mga mata niya. Kanyara din ang buntag na, So yun lang brother Dan ang kaya ang masabi ko buntag eh. na siya nagsugod na ako na ganin ang gikon. Okay, so uh, Po. po. Okay po. So, yes, narinig natin no yung point ni Brother Junicio kung saan ito si Yehoiakim, okay? Hindi nga siya mabuting hari, mga kapatid. Okay po? So, he did evil. Ganun pa rin, no? Uh, he did evil in the sight of Abayawa. Ito si Yehoiakim. Okay. So, yan ang leadership niya dito sa Yehuda. So, talaga mga kapatid, itong kasalanan na ginawa ni Manasa o Manase, talagang malaking impact doon sa Yehuda. Kasi nga, sa na-highlight ni Brother Junicio, yung kaniyang kasalanan, yung isa sa mga kasalanan niya dito nabanggit niya is itong killing innocent blood. Okay? Bakit po? Kasi sa panahon ni Manasa o Manase, offering children, mga kapatid, ay naging bahagi sa kaniyang ginagawa o ginawang mga kasamaan. Offering of children, mga kapatid. So, killing of innocent blood. Isang karumaldumal ito na practices. So, in which, even sa panahon ni Yehoiakim, mga kapatid, ganon pa rin ang consequence doon sa kasalanan ni Manase. So, kaya ganun, ang nangyari is nagpadala po si Aba ng mga Kasdites, mga taga-Aram, mga taga-Moab na kung saan nag-raid dito sa Yehuda, mga kapatid. As spoken po ng mga Nabiam sa nakaraan. So, ayan, let's continue to discuss po. After kay Yehoiakim, after siya namatay, so another leader take over, mga kapatid, under sa kanyang leadership. Opo. Shabbat Shalom po, Brother Yasar Yao, all his team kay Ab Yao sa pagtipon-tipon natin ngayon. So nasa pangalawang malakiam po tayo, Brother Yasar Yao, sa pangalawang malakiam, chapter 24 po. Okay, having heard mula kay Brother Junicio, who else, mga kapatid? Sino pa po ang mag-share? Sister Bakara sa Yao, if you are ready po, go ahead. Ang nakita ko po dito ay pinatagal ni Abayawa ang kanyang judgment sa mabuting pamumuno ni Yashayahu. At dito sa pangyayaring pagrebelde ni Yehoiakim kay Nebukadnezar ay pinadali ni Abayahu ang judgment sa Yahuda. Sa pagrebelde ni Yehoiakim, nag-umpisa ang problema ng Yahuda kasi ano nga siya, under nga siya kay Nebukadnezar pero ayaw na niyang magbayad ng buwis. Oo nga. Tama. At dahil dito, naapektuhan din ang anak ni Yehoiakim na si Yehoiakin. Tama. Na siyang pumalit sa
kanyang ama. 3 buwan din lang po siyang naging hari sa Yahuda at dahil sumurrender siya at kasama ang ibang mga taga-Yahuda. Dito sa verse 14 to 16, sabi dito na dinala lahat ng magagaling na mga taga-Yahuda Hmm. at ang mga dukha lang ang iniwan sa kanilang lugar. At ang pinakahuling inappoint ni Nebuchadnezzar ay yun na nga, si Tzadkayahu na isa na naman pong masamang hari. Hmm. Ang sagot ko po doon sa tanong na hindi ba dahil sa galit ni Abay Yahuwah kaya nakaranas ang Yahuda ng pang-aapi ng mga paganong hari ng Babylon at Matsaryam ay nasagot po dito sa last verse, sa verse 20, sa chapter 20 na sabi dito, for this took place in Jerusalem and Yehuda because of the displeasure of Yahuwah until he had cast them out from his presence. At saka doon po yun na nga, sa sinabi ni Brother Dionisio about sa kasalanan ni Manasseh. Opo. Oh. Naniniwala po ako na dahil protektado noon ang pamumuno ni Yashayahu, ni Abba Yahuwah, dahil obedient siya sa mga salita ni Abba Yahuwah, ay hindi nagagalit si Abba Yahuwah at walang pinadalang mga problema sa Yahuda. Bagkus ay dinelay niya ang judgment niya. Ngunit nang magpakita ng kasamaan at si Yehoiakim, ay ito na ang simula ng judgment ni Abba Yahuwah. Hmm. Masasabi kong repentance at obedience ang gusto ni Abba Yahuwah sa atin na ating gawin upang di tayo makaranas sa galit ni Abba Yahuwah. Yun lang po, Brother Dan. Tama, no? Repentance and obedience, mga kapatid, ang tunay na mensahe dito sa chapter 24. Bakit po repentance and obedience? Kasi yung mga hari na nagsunod kay Yahshua, hindi nila pinakita yung genuine na repentance. Na-highlight mo na, sister, no? Yung ginawa ni Jehoiakim na nag-rebel siya against sa Babal. Highlight ko rin po itong uncle, no? Itong uncle nila na si Matanya. Ngunit, Tzadkayahu? opo, ngunit pinalitan ito ng pangalan at tinawag siyang Tzadkayahu. Uncle ito, no? Uncle ito ni Yehoiakim. Yes, anak po siya ni Yahuwah. Yehoahaz. Yashayahu. Opo. Magkapatid sila, Brother Dan, si Yahuahas, Oo. Yahoiakim, at saka itong si Tzadkayahu. Opo. So, magkapatid sila ni Yehoiakim. Yes po. Opo. So, ito nga, kahit na nga yung, I'd like to highlight ito, no, itong issue on repentance dito, obedience and repentance sa na-highlight mo na, sister. Dito kay Sadkayao. Kasi kung tingnan mo yan, binigyan na ng chance ng Babal kasi itong mga na dala doon sa Babal o Babylon, may mga certain number of ano na pa dito, no? Mga exile na, no? Na exile na dito. Yung mga malalakas, yung mga powerful na mga taga-Yauda, yung mga skilled na mga craftsman and smith, no? Ah, mighty men and brave, okay? Men, na-exile na po sila doon sa Babal o Babylon, mga kapatid. So, ang mga naiwan dito, ano na lang po, yung mga ano po, yung mga Mga mahihirap, dukha. opo, yung mga Yes po. dukha, ang mga naiwan dito. So, pagkatapos, binigyan pa ng chance ito si Sadkayao na maghari doon. Inalaw sa hari ng Babal na maghari siya doon. Under niya yung mga ano po, yung mga dukha. So, sana yun ay pagkakataon na si Chad Kayao ay talagang mag-humble down, mga kapatid. Kasi binigyan siya ng chance. So, malamang tingin ko dito,
Aba Yahuwah nagbigay ng ano rin po, nagbigay ng space para kay Chad Kayao na yung lesson na ginawa ni Aba sa kanilang bansa, dapat nagbigay na sana yun ng ano po, malaking mensahe na ito na yung nangyari. Marami na na-captive na doon. At ako at yung mga mahihina na iwan dito. So nawa, yun ay malaking mensahe na no na dapat siya ay mag-repent, mga kapatid. But hindi po. Anong ginawa niya? Kung tingnan mo yung verse 19, and he did evil in the eyes of Yahuwah. Okay? According to all that Yehoiakim did. So, ibig sabihin, kung ano yung ginawa ng kaniyang kapatid, tama ba, sister, no? Kung anong ginawa Yes ng po. kanyang kapatid na si Yahoahas, ganun, Yahoiakim din. opo, ganun Um, din po. Ganun din po ang kanyang ginawa. Nag-rebel din siya, Brother Dan. Opo, at yan, nag-rebelde rin po siya doon sa Matsariam, mga kapatid. So, that being said, kung meron mang like father, like son, meron ding like brother, like brother. Yes Kung po. nag-rebuild yung kanyang brother na si Yahoahas, ito si Sad Kayao, ganun din po. Nag-rebel din po siya doon sa Babal. At ganun din po, kung Yahoahas did evil, so siya din po, ginawa din niya po ay evil in the sight of Abba Yahuwah. So, highlighting yung repentance and obedience, na totoo yun, no? Malaking chance, malaking pabor na ang binigay o pagkakataon na binigay ni Aba na itong mga hari na ito, Yahoahas at Shagkayao, nawa sila ay nakapag-repent din. Pero hindi, mga kapatid, no? Hindi sila nag-repent at nag-obey kay Aba. But instead, they disobeyed, mga kapatid. So, yan po ang nais nating i-highlight ito sa ating buhay at sa ating journey. Anyone else would like to share? Meron pa kayong idagdag? Please lang po unmute and then share something. What is this chapter all about? What is this Torah reading all about for you, mga kapatid? Brother Dan, additional po. Opo, go ahead, sister. Baka sa iyo. Nakita ko na naman po dito yung free will ng tao, yung choice ng tao dahil itong mga masasamang anak ni Yashayahu, di nila na-appreciate yung ginawa ng kanilang ama. Na ni-reverse nila lahat ang mga magagandang religious reforms ng kanilang ama. Kaya di natin masabi na kung ano yung puno, yung siyang bunga dahil talagang sila ang may choice na mag against sa kanilang ama sa mga reforms na ginawa na yung talaga na ang tao ay siya talaga ang masusunod na ang pinaka greatest enemy natin is itong self natin. Tama. Yun lang po, Brother Dan. Kaya sinabi ni Yahushua, if you come and follow me, sa anong sinabi po niya? Yourself. Deny yourself. Kasi oo, binigyan na tayo ng freedom, binigyan tayo ng free will, but most of the time, ginamit natin itong freedom and free will para mag-disobey po sa Kanya. So, hindi po maganda yung Yes po. mga nangyayari na yan, no? Totoo nga, sister, no? Kung minsan malakas yung ating paniniwala na kung ano yung puno, yun ang sanga, hindi pala, no? Kasi hindi nila nasunod, ah, hindi sila nag-follow sa yapak ng kanilang tatay na si Yashayahu, mga kapatid. Yes po. So, highlighting na oo, sa ating buhay ngayon, repentance and obedience, meron talaga tayong parte, mga kapatid. Meron Yes po. talaga tayong responsibility na yung Yes. ating free will, yung ating freedom, gagamitin po natin
upang piliin ang repentance and obedience, mga kapatid. Yes po. So, yan po, nais nating i-highlight yan uh, as a lesson na it's coming out po dito sa ating mga na-discuss ni Brother Dionisio kanina. Ngayon, na-discuss na rin po ang highlight ni Sister Bakar sa iyo. So, yan po, mga kapatid, ang take natin dito. Repentance and obedience, highlighting na tayo as human being are responsible to use our free will and our freedom to obey, repent and obey, mga kapatid, ayon sa ating na-highlight dito. So, sa ating journey ngayon, sa ating lakad ngayon, talagang ganun po ang realidad, mga kapatid, na dapat nating ilagay sa ating puso't isipan sa ating pagpatuloy sa journey na ito. Yadayawa po. Let's welcome more. Who else would like to share? Yes, Sister Corazon. Then pagkatapos Ah, balik tayo kay Brother Junicio. Go ahead po. siya na lang po. Siya na lang muna. Ladies first daw. Ah, Patuloy mo lang, sister. Balikan natin si okay. Brother Junicio pagkatapos. Isang lesson na makuha natin sa tatlong wicked kings, wicked kings ng Yasharal, no, yung Yahuda, kagaya ni Yahoyakim, Yahoyachin, and Tzadkayahu, Opo. kaya walang obedience sa kanila, walang repentance kasi walang humility, wala silang takot kay Abba Yahuwah. Yan. Kaya dahil dito, it led to the fall of Jerusalem, at saka they became captive to Babel. Yung Yahuda naging captive sa Babel. Yun lang po kasi nasabi na naman ng iba. Yun lang. Opo. Wow. Yadayawa po. Tama po, no, na highlight ni Sister, hindi lang pala kailangan repent and obey, but there is also a need for repentance. Humility. There is a need for humility. At nais kong i-highlight din po yung additional word na binanggit ni Sister dito is fear, no? The fear of Yahuwah. I think it sum up everything, no, Sister Corazon? Kasi kapag may fear ang tao, may fear kay Yahuwah ang tao, o di ba? Everything will just follow. Yung kaniyang pag-humble down, okay, yung kaniyang pag-repent, yung kaniyang pag-obey, nandoon na, no? Package na po yun doon sa fear, the fear of Yahuwah. Basahin ko po Masalyam o Proverbs chapter 1 verse okay po, andito po sa verse 7. The reverence or the fear of Yahuwah is the beginning of knowledge. Proverbs 1 verse 7. The fear of Yahuwah is the beginning of knowledge. Sa ibang version, ganun din po ang nakasabi, the fear of Yahuwah is the beginning of wisdom. Okay po? So, wisdom and knowledge goes together as a byproduct of the fear or the reverence. Okay? Fear or the reverence of Yahuwah, mga kapatid, follows, okay, wisdom and knowledge, and thus also follows yung ating humility, okay, submission, and then ang mangyari, magkaroon po ng repentance at magkaroon na po ng obedience. So, magandang explanation ito coming from the sharing of Sister Corazon para integrate, kumbaga ma-integrate na po natin yung nais nating makita yung repentance and obedience. Okay? So, dapat pala mayroong humility, but going deeper on that, dapat meron tayong reverence. The reverence, the fear of Abba Yahuwah, dapat nandyan, mga kapatid, lagi. Okay po? So,
what a wonderful sharing. And sa ating buhay, ma-apply po natin ito mga kapatid sa ating journey ngayon. Go ahead po, Brother Junicio. Nag-unmute ka kanina po. Continue and share it to us, mga Brother Junicio. Kunting dagdag ko lang, Brother Dan. So, dito makita rin natin na parang the king is very much proud of himself, and he's not humble. So the proud of ourselves that can lead us into a destruction if we are proud of ourselves. So in this king, I can see that he's very proud of himself. That's why he will not obey, and he will rebel. The well, so only that, Brother Dan. Opo. So, tama. Meron tayong Bible, meron tayong scriptural verse, no? Dito pa rin yan sa Masalyam. Pride comes before destruction. So, paki-search mo, Sister Bakara Sayaw. Pride comes before destruction. So, tama po, no? In contrast doon sa na-highlight ni Sister Corazon, in contrast, na-highlight din po ni Brother Junicio na kung bakit napahamak itong mga tatlong mga hari. And added to that, yung mga tao din po under nila, napahamak sila is because of pride. So, okay, meron tayong reference dito sa Masalyam o Proverbs. Pride comes before destruction. So, hintayin natin kung kailan makita. And we will add that into our reference, mga kapatid. Brother Dan. Opo. Proverbs 16:18-19. Okay po. So, ito na yung reference na nabanggit kanina ni Idea, nabanggit kanina ni Brother Junicio. Proverbs, ano po, Sister? 16? Verse 18-19 po. Opo. Okay. Proverbs 16:18-19. Before destruction, pride, and before a fall, a haughty spirit. Better to be lowly in spirit with the poor and to divide the spoil with the proud. Wow. So, napakagandang reference, mga kapatid, no? Tukmang-tukma doon sa explanation ni Brother Junicio. Yada, yauwa, mga kapatid. Proverbs 16, Brad. Proverbs 16:18-19. okay. Proverbs or Masalyam, 16:18-17. Yada, yauwa po. Anyone else would like to share? Dito na pala, no? Si Sister Cheryl. Pwede lang po kayong mag-unmute. Kung meron pa kayong idagdag, Sister Diana, if you wish to add something. Or Dan, Danielle, if you have something to add, paki-unmute lang po. So far, mga kapatid, ito yung ating mga na-highlight. The importance of reverence, fear, mga kapatid, kay Aba Yahuwah, upang ito ay hahantong sa humility, repentance, and obedience, mga kapatid. At maiwasan na mapahamak tayo dahil sa ating pride and arrogance, mga kapatid. So, basic po yun sa ating journey ngayon, no? Itong mga nabanggit na ito, very basic po, very needed po sa ating journey ngayon, mga kapatid. As we highlighted it. Okay? Meron pa ba na magdagdag batay sa ating mga napahayag na, mga kapatid? Okay, so habang nag-muni-muni kayo, mga kapatid, yes, okay. Habang kayo nagmuni-muni, nais ko lang pong ibahagi sa ating mga
tagapagsunod o taga-listener na or sino yung makikinig sa Republish. Mga kapatiran, makikinig sa Republish, dito po sa Assembly of Yahuwah Philippines, ito na nga po ang pangalan na lagi naming tinatawag. Ito yung apat na mga titik ayon sa pagkasulat ng Paleo-Hebrew or Yahudiat, mga kapatid. Mula sa kanan, Ya-ha-u-ha. So itong ha, basahin po natin as AH. So dalawang mga titik po itong AH, kaya Y plus AS, kaya maging Ya. And then ito po ang U, Yahoo. And then another AS, kaya Yahuwah. Yahuwah po ang ating Aba na kung saan nakasulat po dito sa Hallelujah Scripture, nakasulat din po sa BYNB, at nakasulat din po sa at Seper. Kung ang ating Aba ay Yahuwah ang kanyang pangalan, ganoon din po ang Misaya, ang anak, mga kapatid. Mula sa kanan papuntang kaliwa, first three letters po sa pangalan ni Aba, ganito rin po ang pangalan ng ating Misaya. Yaha-u, then Shan, Ayan. Shan po parang letter W, but yan ay SH sound. Then parang letter O, but yan po ay Ayan. So, Yahusha. Yahusha. Yahusha po ang pangalan na nabanggit sa Hallelujah Scripture, mga kapatid, o nasulat sa Hallelujah Scripture, BYNB at Seper, at yan din po ay pangalan na natuklasan doon sa Dead Sea Scroll, mga kapatid. So, we are just restoring the ancient original name of the Father, Yahuwah, and the Son, Yahusha, mga kapatid. Okay, bago natin tapusin, let's welcome kung meron pa bang magdagdag o mag-additional sharing. Okay, so silence means wala nang magdagdag na ating sharing. So, mga kapatid, nawa itong teaching video na ito, ang ating Torah reading today, nawa maging source of, ano po ito? Source of reminder, source of better understanding sa ating buhay at sa ating journey, mga kapatid. All esteem and praises kay Abba Yahuwah through Yahushua HaMashiach. Yada Yahuwah. Yada Yawa.